Pansinin mo, isang babae ang gumamit ng posporo para maglagay ng 3 butas sa palso ng sanggol na babae. Pagkatapos ay pinalitan ng babae ang sanggol na ito para sa isa pa. Ang layunin ay para ang ibang tao ang magpagamot sa kanyang sariling anak. At saka kinuha ang ibang bata. Sa sandaling ito, hindi makayanan ng babae na tingnan ng kanyang anak na babae. Sa huli, walang magawa kundi umalis. Pagkaraan ng 20 taon, isang babae na walang pagod na nagsikap ay naging pinakamayamang babae sa bansa. Sa mahabang 20 taon na iyon, babae hindi may alis sa isip ang kanyang anak na babae. Ang kanyang sabik na paghahanap sa anak na babae ay nagutos na gamitin ang lahat ng paraan para hanapin ang kanyang tunay na anak na babae. Ang batang babae na lumaki sa bahay ng kanyang ampan. Bagaman hindi marangya ang buhay, ngunit ang inampon ng batang babae ay itinuring na kanya ay kanyang biological na anak. Masaya at kontento ang dalaga sa kanyang buhay. Isang araw, ang babaeng CEO ay espesyal na pumunta sa palengke. Sana'y makita ang kanyang anak na babae. Ang mga sandaling iyon, nagkita ang batang babae at ang CEO. Ngunit ang CEO ay hindi nakilala ang batang babae bilang kanyang tunay na anak. Nagkamit ng pagkakataon ng 2 tao na hindi magtagpo. Hanggang isang araw, nagpapakitang gilas ang anak na babae ng CEO habang nagmamaneho ng sports car sa pintuan ng paaralan, nang hindi sinasadyang mabangga ang batang babae. Ang batang babae na pinaburan ng CEO ay hindi lamang hindi humingi ng tawad sa batang babae, kundi sinisi pa ang batang babae dahil hindi nagsusuot ng salamin. Ngunit ang batang babae ay hindi mahina. Agad niyang hiniling na humingi kanya ng tawad at bayaran ng mga gastusin sa medisina. Ngunit ang batang babae na ito na umaasa sa kanyang katayuan bilang anak ng mayamang pamilya, ay hindi pinansin ng batang babae. Sa halip, lalo pang nagyabang ang peking anak at nagsalita. Ako ang nag-iisang anak na babae ng pinakamayamang tao sa bansa. Huwag mo akong tanungin na magmaneho ng sports car sa paaralan. Ngayon, kailangan mong magbayad para sa iyong kamangmangan. Humingi ka ng tawad ngayon din. Ako ang nabangga mo at gusto mo pang ako ang mag-sorry. Huwag mong isipin na dahil ikaw ay anak ng mayaman, ay maaari kang gumawa ng ganito. Siyempre, kahit may mabuting ina ako, at ang ina mo ay isang nagbebenta ng gulay. Sa pagkakataong iyon, biglang sumulpot ang adoptive mother ng dalaga. Nakita ang kanyang anak na babae na tinatrato ng ganito. Gusto agad ng adoptive mother na ipagsapalaran ng kanyang buhay kasama ang mayamang anak. Ngunit ang babae ay nag-ambala ng bagong dating na babaeng CEO. Sino ang naglakas loob na magtangkang magsalita sa aking anak na babae? Ang babaeng ito ay nasa palengke kaninang umaga, at nag-aaral din sa paaralang ito. Ang ina ng babaeng iyon. Ina, dumating ka na pala. Sinusubukan mo bang saktan ng anak ko? Oo ako, kung hindi mo kayang disiplinahin ng iyong anak, ako ang gagawa nito. Ang iyong anak na babae ay nagmaneho ng kotse sa paaralan at nabangga ang aking anak na babae. Hindi humingi ng tawad, hindi nagbayad ng danyos. At ngayon gusto mong humingi ng tawad ang anak na babae ko sa kanya. Kahit kami ay ordinaryong tao, hindi ibig sabihin na maaari mong ipagpilitan ng iyong anak, hindi mo pwedeng pakialaman. Una, ayusin mo ang iyong anak. Tungkol sa aksidente, narito ang 100,000, sapat na para sa gastos. Mahalaga ang oras ko, kunin ang pera at umalis. Bakit mo binibigyan ng ganitong kalaking pera? Ang 100,000, hindi naman nila iyon kikitain sa isang taon. Narinig mo ba? Kunin ang pera at umalis na. Chin Meiki, sana laging maganda ang kapalaran mo. Sana palagi kang may suporta. Siyempre, ang pinakamayaman sa bansa ay ang aking ina. Hindi ako sinusuportahan ng nanay ko. Kaya bakit kanya susuportahan? Mama, alis na tayo. Kahit na mahirap ang pamilya ng babae, ngunit may dignidad kanya. Hindi niya tinanggap ang 100,000 na nag-aapakan ng dignidad. Sa kabutihang palad, ang mga babaeng CEO ay napakamakatwiran. Nang umalis ang babaeng CEO ay agad na nagturo sa kanyang ampon na hindi na kanya dapat mangabuso sa iba. Diretsong kinumpista ang kanyang sports car. Ngunit, ang mata pobre at sobrang masamang babae, hindi nag-isip pagkatapos ng leksyon ng presidente. At patuloy na, ibunuhos ang kanyang galit sa babae. Mabuti na lang at may foresight ang presidente. Inutusan ng mga tauhan na subibayan ng kanyang anak na babae. At ipagpatuloy ang paggawa ng gulo. Iulat kaagad ang anumang sitwasyon. Agad, ang masamang babae ay nagdala ng ilang tao sa pamilihan ng gulay upang maghanap ng gulo sa babae. Una, sinira ng ampon na babae ang tindahan ng gulay ng ina ng dalaga. Agad na tumawag ang mga nagtitinda upang ipaalam sa babae. Ang ina, na nagmamadali, kinuha ng adoptive mother ang isang digital scale at ibinato sa babae. Ngunit nahulog ang kinakapatid na ina. Pinagtawanan ng mayabang na adopted daughter ang kanyang adoptive mother na parang basura. Sa oras na iyon, ang mga tauhan ng presidente ay nagmadali.
ay paalam sa CEO. Kasunod nito, ang babae ay nagmadaling dumating sa lugar. Ngunit, ang pagdating ng babae ay walang epekto. Sa halip, kanya ay lihim na itinumba. Ang ina ng babae ay nagmamadali na lumuhad. Nakiusap sa malupit na babae na iligtas ang kanyang anak na babae. Ngunit ang masamang babae ay hindi magpapatawad. Sa oras ng krisis, si babaeng CEO ay dumating sa tamang oras upang pigilan ito. Walang pera, ina, ay nako. Ang pamilihan ng gulay na ito ay marumi at mabaho. Paano ka nandito? Ano ang nangyari? Ina, sila ang mga nang-abuso sa akin. Ngunit pinagsabihan ko lang sila ng bahagya. Ikaw, walang hiya. Sino ang nang-abuso sa sino? Sino ang unang gumawa ng aksyon? Huwag kang matakot tanungin ang lahat ng tao dito. Sila ay lahat nakakita. Siyempre, hindi ako dapat pumunta sa pamilihan na ito. Dahil sa iyo, nagpunta ako rito. Sa huli, ikaw ang may kasalanan. Kasalanan ko. Tanungin mo ang mga tao na nandito. Huwag kang matakot. Ang insidenteng ito, hindi ko alintana ang pinagmulan. Sana magtapos na ito. Ikaw ang baalang mag-asikaso dito. Kung kailangan ng kompensasyon, ibigay ito. Kung kailangan ng pagpapagamot, dalhin sa ospital. Ayokong magkaroon ng karagdagang problema. Naiintindihan mo ba? Sige, Mrs. Chin. Makey, sumama ka sa akin. Maswerte ka, Pilay. Nakita ka pa ng nanay ko. Maghintay ka sa akin. Hindi pa tapos ang usaping ito. Nanay, ang bilis mo. Makey, napansin mo na ba ang pagkakamali? Ina, wala akong ginawang mali. Bakit ako magpapakumbaba? Bumiyahing ka mula sa paaralan papunta sa pamilihan upang makipag-away. Nagtataguyod ka ng kaguluhan, hindi ba mali iyon? Hindi ba? Mayroon bang sino mang matandang tao na nagreklamo sa iyo? Hindi pa ako naabot sa punto na hindi ko na makita. Pinoprotektahan kita sa harap ng iba. Hindi nangangahulugang pinapayagan ko ang anak kong walang pakundangan na mang-abuso at mang-abuso sa kapangyarihan. Tapos na ang isyong ito. Huwag nang maghanap ng gulo sa hinaharap. Narinig mo ba? Pagdating ng Rongcheng, kasama mo akong pupunta. Kakatawanin mo ang pamilya Chin para magsalita. Ihanda mo ang sarili mo. Huwag lang mag-aksaya ng oras. Babae, sasabihin ko sa iyo. Yung perang ibinigay para sa kompensasyon, sapat na ba para hindi magtrabaho ang nanay mo? Para magbenta ng gulay, sinabi ng nanay, kahit konti, makakakuha ng pera. Mag-ipon ng maaga para sa operasyon ng anak. Iyon ang tanging hiling ng nanay. Sabi ng babae, bukas ako mag-uulat sa opisina, para naman magaan ang loob ko. Kasi kung hindi, mag-aalala ang nanay sa sakit. Baka magdala pa ng problema. Sabi ng nanay, walang problema, hindi naman nakakapagod ang pagbebenta. Mrs. Chin, nandito na ang bago mong assistant. Papasukin mo. Hello, Mrs. Chin. Ako ang iyong assistant, si Yang Duo. Ikaw ang leader ko, at ang ina ni Chin Makey. Ang pinakamayaman sa bansa. Hello, Chairman Chin, sa interview. Sinabi ko na ang saklaw ng trabaho. Ikaw ang aking assistant. Saan ako pupunta, doon ka rin. 24 na oras kang available. Iintindihan mo ba? Sige, Mrs. Chin, dalhin mo kanya sa opisina. Pumunta ka sa akin mamaya. Kung may kailangan, maglakad ka. Mrs. Chin, sino ang nag-recruit niyang duo dito? Tagapamahala ng HR. Ginoong Chin, may problema ba? Bakit? Parang medyo nakakagulat. Sa loob ng 2 araw na bumalik ako, kanya ang pinakamadalas kong makita. At may hidwaan kanya kay Makey. Pero kung pasado kanya sa interview, dapat ay may kakayahan kanya. Talaga, nang dumating kami sa Rongcheng, nakita namin kanya sa palengke. Oo, at ngayong gabi ay ang Rongcheng Exchange Meeting. Ito ay isang kriminal na insidente. Ito ang unang pagkakataon na makipag-ugnayan sa iba't ibang grupo ng Rongcheng. Hindi ito dapat magkamali. Naiintindihan. Naayos ko na, pumunta ka na. Narito na si Ginoong Chin. Mama, dumating ka na. Ano ba yan? Paano rin kanya nandito? Kasama pa kanya ng nanay ko. Makey, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo dati? Pero mama, bakit kanya nandito? Anong pakialam mo? Ano bang pakialam ng babaeng yon? Yang Duo, katulong ko ang babaeng iyon.
Pagkatapos ng exchange meeting, pupunta ka rin sa kumpanya. Huwag mong gawing tulad ng dati na mapaghimagsik. Ano? Sinasabi mo bang kailangan kong makipagtulungan sa crippled na ito? Magtrabaho kasama kanya. General Manager Chin dito please. Ang chairman ng Chin Group at ang kanyang minamahal na anak na babae ay narito. Si Mrs. Chin, gaya ng inaasahan, ang unang broadcast ng buong paaralan. Karapat-dapat si Mrs. Chin na maging pinakamayamang tao sa bansa. Tingnan ng sila Aura. Ang anak na babae ba ni Mrs. Chin ay nakatayo sa kanyang kanan. Talagang magkamukha. Siguradong siya nga. Huwag mong pansinin ang kanyang pinsala sa paa. Ang kanyang anyo at aura ay tiyak na anak na babae ni Mrs. Chin. Maligayang pagdating sa lahat. Ngayon ay isang hindi pangkaraniwang pagpupulong. I welcome natin si MS. Chin Shuang, ang pinakamayaman sa bansa. Ang long-term business exchange meeting ay magsisimula na. Unang-una, inimbitahan namin ang Chin Group upang ibahagi ang kanilang landas sa negosyo. Handa na ba ang pinakamayamang babaeng CEO sa bansa at ang kanyang anak na babae? Ang exchange meeting na ito ay ang unang pagkakataon ng Chin Group sa Rongcheng. Hindi ito dapat magkamali, sabi ng anak na babae. Mama, huwag kang mag-alala. Matagal ko nang inihanda ito. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Sabi ng mga manonood, ang Chin Group ay ang pinakamalakas sa bansa. Ang makipagtulungan sa Chin Group ay tunay na mahalaga, sabi ng isa pang manonood. Oo, sa kakayahan ni Chairman Chin. Kung matututo tayo kahit kaunti, baka maging pinakamayaman tayo sa Rongcheng. Sabi ng skimang na babae, mag-aral ka ng mabuti sa akin. Tingnan mo kung paano ako magliliwanag sa entablado. Tungkol sa pagunlad ng negosyo ng Chin Group, nakagawa ako ng PPT. Pakiusap, tingnan natin ito. Magkaisa tayo, upang lumikha ng hinaharap. Ang aking pananaw ay, ano ang nangyayari? Ilang ulit na ito. Bakit nadilim ang ilaw, Tito? Bakit hindi nagsasalita ang mga nasa entablado? Iyan ang kakayahan ng kwarto. Ano ang ginagawa ng mga nasa entablado? Ganyan ba lang ang kakayahan ng grupo ng kwarto? Xiao Zhang, agad na pumunta sa likod ng entablado at hanapin si Chen Manfang. Alamin kung anong nangyari at ipaliwanag ang sitwasyon. Ito ang unang pagkakataon na ang Chin Group ay nasa isang exchange meeting sa Rongcheng. At nagkaroon ng ganitong insidente. Seryoso ang epekto nito. Paano na ang Chin sa entablado? Ano ang gagawin niya? Hanapin muna si Chen Manfang. Dapat tayong kumilos ng maayos. Ano ang nangyayari? Kung hindi kaya ng mga nasa entablado, bumaba na sila. Nagsimula na itong magdulot ng galit ng publiko. Kailangan may umakyat sa entablado upang ayusin ito. Mrs. Chin, hayaan mong ako na ang umakyat. Yang duo, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng umakyat ngayon? Alam mo ba kung ano ang gagawin at sasabihin? Ano bang sinasabi mo? Ang pagpupulong at pagpapalitan na ito ay napakahalaga para sa Chin Group. Na magkaroon ng isang foothold sa Rongcheng. Mahalaga ito, upang makipagtulungan sa maraming iba pang mga korporasyon. Mrs. Chin, alam ko ito. Nakakasigurado din ako na kakayanin ko. Ilipat ang assistant. Assistant Yang, pumunta ka sa entablado sa halip na Makey. Sige, Mrs. Chin. Bakit ka umakyat? Bumaba ka, ako na ang mag-ayos. Lahat ng ilaw ay nakabukas, hindi ko kailangan ng tulong mo. Bumaba ka at maghintay ka lang doon. Pasensya na sa paghihintay. Ako si Yang Duo ng Chin Group. Ngayon, ipagpapatuloy ko ang pagsasalita para sa lahat.